Chapter 7. Mula sa sasakyan ay natanaw ni Vince si Moana na nakaupo sa ilalim ng punong niyog at nakaharap sa dagat. Nililipad ng hangin na hanggang balikat na buhok. Lumabas siya ng kotse, took a deep breath, and walked slowly towards her. Hindi mo kayang bilangin ang mga alon sa dagat, Moana. Ang binilang mo ay siya ring babalik upang humampas sa buhangin. Lumingon si Moana. Bahagya pang nagulat nang makitang nakatayo roon si Vince. In his dark blue slacks and white long sleeves na bahagyang nakarolyo at nakanecktie. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Her heart started to hammer violently. Hi. Isang tipid ng ngiti ang binigay niya. How did you find me? Nagkibit ng mga balikat si Vince. Maliit lang ang San Ignacio, sweetheart. Come on. Sinabi ng Yaya Siling na narito ka. Pag-aari ng mga Saavedra ang bahaging ito ng dalampasigan dahil ilang metro mula roon ay ang bahay ng mga ito. Itiningin niya sa karagatan ng paningin. Bagaman katanghaliang tapat ay hindi mainit dahil makulimlim ang panahon. Marahil ay nagbabadyang umulan. Tumabi ang binata sa kanya sa pagkakaupo sa buhangin. Hindi ka pumasok. Nagkibit siya ng mga balikat na magitan ng katahimikan sa mahabang sandali. Walang maririnig kundi ang paghampas ng alon sa baybayin. Ang pagdadaiti ng mga dahon ng niyog dahil sa malakas na ihip ng hangin. I used to watch your write love letters in the sand. Si Vince na binasag ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. At pinagtatawanan mo ko pag nabubura ng mga alon ng mga sinusulat ko. She smiled at the thought. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Bakit kailangang mawala ang dati, Vince? Bakit kailangang mag-asawang muli ang mommy? And why can't you learn to love me? Pinuno ni Vince ng hangin ng dibdib. Matagal nang may sakit ang daddy mo, Moana. Nagangat siya ng muka. Nagtatanong ang mga mata kung paanong nalaman nito iyon. I know. Sumulat sa akin ang daddy mo noong araw na pinakuusap niya sa board na ako na ang hahalili sa kanya sa sanaling siya'y mamatay. Dapat na nating ipagpasalamat na umabot pa ng ganoong katagal ang Tito Henry. 1 taon lang ang palugit ng mga doktor sa Amerika para sa cancer niya. Kaya umuwi kami dito. Sinikap niyang kontrolin ang paghikbi. Tumango si Vince. I wanted to come home, pero hindi yun ang gustong mangyari ng daddy mo. Ibinili niyang wag kong aksayahin ang panahon sa pag-uwi. Malaking responsibilidad ang iniatang niya sa akin na gusto kong malula nung una kong malaman. Muling huminga ang binata. Gusto kong tanggihan dahil natatakot ako na baka hindi ko makaya. But I never turned my back on a challenge, Moana. Malibang ang hamon ay galing sa akin. May pait niyang naisip. Lalo na siyang nawala ng pag-asang maaari pa siyang mahalin ni Vince. Ang utang na loob nito sa ama ay sapat-sapat ng dahilan upang mangimi ang binata kung sakali mang may damdamin ito sa kanya. Nang mag-overseas ang Tita Adrian, para pauwiin ako'y kinabahan akong baka ikaw ang unang magprotesta sa paghawa ko sa tungkuling iniwan sa akin ng daddy mo. Patuloy ni Vince at nilingon siya. She smiled faintly. I always had a faith in him, Vince. Alam ng daddy ang kanyang ginagawa. Tuwi na, para sa amin ng mommy. At kung hindi ko testa ng mommy ang ginawa ng daddy, bakit ko sasalungatin? Maliban pa sa may tiwala ako sa'yo. Niyuko siya ng binata at ngumiti. Thank you. I needed that. Now, pwede mo na bang sabihin kung ano ang problema mo? Paano mo na lamang may problema ako, Vince? Kilala kita, Moana. Is it Raffy? Did you miss him so much? May talim sa tinig dito nang sabihin niyon. Matabang siyang ngumiti. Niyakap ang mga binti at itinukod ang mukha roon. Si Raffy at Katie ang mga naging unang kaibigan ko pagdating namin ng San Ignacio, Vince, bago ikaw. And I really miss them both. Pero hindi si Raffy ang gumugulo sa isip ko. Isang maluwag na paghinga ang kumawala mula sa binata. May gumugulo sa isip mo kung ganoon.
Although hindi si Rafi. Ang stepfather mo ba? Nagangat siya ng mukha roon. Bakit mo naitanong yan? Nagkibit na mga balikat ng lalaki. Akamang magbubuka ng bibigang dalaga upang sabihin sana dito ang nangyaring pagtatangka ni Hector. Ganoon din ang mga mumunting overtures nito sa kanya sa tuwing wala ang mami niya. Subalit muling nagsalita si Vince. Give your mother and stepfather a chance, sweetheart. Malumanay nitong wika. Alam kong mahirap para sa iyong tanggaping may ibang lalaki sa buhay ng Tita Adrian, maliban sa daddy mo. I can understand that. Pero wala nang Tito Henry. Sana'y huwag kang gumawa ng mga bagay na maaaring makagulo sa pagsasama nila. Makagulo? Anong ibig mong sabihin? Matalim niyang tanong. Huminga ng malalim si Vince. Nabanggit sa akin ng Tita Adrian ang matinding disgusto mo kay Hector. I've talked to him a lot of times, Moana. He's a nice man, bagaman adelantado. Okay ang takbo ng departamentong hawak niya. Maliban sa... Sa maikling salita, sinabi sa'yo ng mami na inaakit ko si Hector? Nagbabaga ang mga matang wika niya. Ginagap ni Vince ang kamay niya at banayad na sinabi. She didn't accuse you that. Nais lang niyang ipahiwatig na sadya mong ginagawa ang mga bagay na yon upang ipakita sa kanyang hindi karapat-dapat na maging asawa niya ang lalaki. Marahas niyang binawi ang kamay. Kung sasabihin niya ngayon ang ginawa ni Hector, ay hindi maniniwala ito. Damn him. Siya ang lumalabas na may diferensya, na nanggugulo. At wala siyang testigo. Hindi nakita ni Yaya Siling ang nangyari bago niya ito tinawag. Vince! Pareho silang napalingon sa pinanggalingan ng tinig ilang hakbang mula sa kanila. Veron! Nakangiting wika ng binata. Ikaw nga ba? Tumayo ito at sinalubong ang babae na agad yumakap dito. Hindi ko inaasahang makikita ka dito. Kailan ka pa nagbalik? Tuwang-tuwang tanong ni Veron. Si Moana ay nanatiling nakamasid. Tila hinihiwa ng isang patalimang dibdib niya. Almost 2 weeks na ako dito, Veron. Ikaw, kumusta ka na? Si Joey? Biglang nagkalambong ang mukha nito. 3 buwan na siyang namamatay, Vince. Presidente ng union si Joey sa pabrikang pinagtatrabahuhan. Nagkaroon ng rumble at kasama siya sa mga nasawi. I'm sorry to hear that, Veron. Simpat siya nito. Kaya ba narito kay dahil bumalik ka sa inyo? Tumango ang babae. Nilingon nito si Moana na ilang hakbang nang nakalayo. Bumitaw si Vince at hinabol siya. Hey! Hinawakan ito ang dalaga sa braso. I'm sorry. Hindi ko inaasahang makita si Veron dito, Moana. Isang mapaklang ngiti ang pinakawalan niya. That's okay, Vince. Hindi ko rin naman inaasahang makita kita dito. Gusto kong mapag-isa. Hindi lang kita maitaboy. Biglang dumilim ang mga mata ng binata. Babalik ako sa opisina, Moana, dahil may department head meeting ng 2:00. Niyuko nito ang relo sa braso. 1:30 na. Kung hindi mo gustong pasukan ng hapon, ay ihahatid na muna kita sa bahay. Please. Giit niya sa pinatigas na tinig. Marami akong gustong isipin na hindi ko kailangan ng kasama. Pagkasabi nooy tumalikod at mabilis ang mga hakbang na lumayo. Hanggang ngayon ba'y walang nabago sa inyong dalawa ni Moana, Vince? Si Veron na lumapit. Isang buntong hininga ang pinakawala ng binata. Ang mga matay na kasunod ng tanaw kay Moana. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Veron at ikinawit ang braso sa braso ng lalaki. Mula sa kinatatayuan niya ay hindi maiwasang hindi lunginin ng dalaga ang dalawa patungo sa sasakyan ni Vince. She bit her lip bitterly. I wonder if you'll make it to your meeting. Masama ang loob na bulong niya. Mabuti pa noong bago umalis patungong Amerika si Vince. Bagaman hindi nito pinapatulan, ang hantarang pangangakit niya ay nasasabi naman niya sa binata ang mga suliranin. Ngayon hindi niya masabi ang tungkol sa ginawa sa kanya ni Hector. Hindi ito maniniwala. Muli siyang naupo sa ilalim ng punong niyog. Hindi na po punang nagsisimula na
ang pinong ambon. Gusto niyang umiyak pero walang luhang gustong pumatak dahil kasama na sa damdamin niya ang galit. Ni hindi niya napupuna ang dalawang lalaking nagmamatsyag sa kanya, may 10 metro ang layo mula sa kinaroroonan niya. Hihintayin na lang kita dito sa scooter, John. Dalian mo at late na tayo't naku, uulan pa yata. Babasa tayo. Si Marisol, ang classmate ng dalagita. Bakit naman kasi nakalimutan mo yung report mo sa biology? Akala ko inilagay ko na sa bag ko kagabi. Sagot ni Janet, kasabay ng paglabas ng susi mula sa bag. Sinusian ang harapang pintuan at pumasok. Patakbong pumanhik sa itaas sa silid niya. Kasalukuyan niyang binubuksan ang drawer ng study table nang biglang ihampas ng hangin ang kurtina at pumasok ang ambon. Bahagyan lang niyang nilingon at kinuha mula sa drawer ang naka-folder na report. Hindi na isinara ang drawer sa pagmamadali at lalabas na sanang muli nang maramdaman ang pagpasok ng anggi sa silid niya. Binalikan ang bintana upang isara. Nailapat na niya ang sliding capiz window nang muli niya itong binuksan. May nahagip ang mga mata niyang 15 metro mula sa kinatatayuan niya sa ilalim ng mga punong niyog. Si Ate Moana ba yun? Halos manliit ang mga mata niya sa pagtiyak kung si Moana nga ang nakikita niya. Pagkatapos ay napasinghap at nanlaki ang mga mata. Hindi na itinuloy ang pagsasara sa bintana at nabilis na tumakbo pababa. Nasa bungad na siya ng pinto nang muling matilihan at bumalik sa sala. Dinampot ang telepono. Si Vince ay inikot ang mga mata sa mga nakapaligid sa conference room. Naroon lahat ang accounting heads ng 5 branches ng San Ignacio Rural Bank sa mga karatig bayan. Kasama si Adrienne at Hector. Tumikim siya at naupo. Good afternoon, everyone. Nasa harapan niyo ang agenda ng meeting na ito at nasa akin na ang mga report ninyo. Let's put the meeting in order. Niligan ng binatang executive secretary na siyang kumukuha ng minutes. I second the motion. Si Adrienne, na bagaman hindi head ng alinmang department, ay naroon bilang vice-presidente. Idinikit ang sarili kay Vince at may ibinulong. Where's Moana? Bago pa nakasagot si Vince, ay isang warning knock ang narinig at pumasok ang isa pang sekretarya. Sir, excuse me, but your sister is on line A and... Bahagya lang ang paggalaw ng muscles sa mukha ng binata. Miss Perez, this is a closed-door meeting. Didn't I tell you to hold all incoming calls? Napalunok ang sekretarya. Sinabi ko po, sir, but she said it's emergency. Take it, Vince. Ani Adrienne. We can wait. Impatiently, tumayo ang binata. Tinawid ang door blinds kung saan pribadong silid niya ang kabila. Hello. Pagalit niyang sagot bagamat halos pabulong. What is it this time, Janet? I am in the middle of a meeting. Kuya. Ang kabilang linya at tuloy-tuloy nang sinabi. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na nilinga ang conference room bagaman hindi nito natatanaw ang mga tao roon. Are you sure it's Moana? Kinakabahang tanong niya. Nasisiguro ko, kuya. Nilinga nito ang pinto. Gusto kong sundan. Dala ng classmate ko ang scooter niya. Nasa tinig ni Janet ang excitement at determinasyon. Sa tabing dagat kami magdadaan. Take my CP, Janet. Nasa tabi ng phone. Utos nito sa kapatid sa tila naghahabol na paraan. Maintain your distance and please be careful. Nang maibaba nito ang telepono, ay mabilis na bumalik sa conference room at niyoko si Adrienne. Preside over. May emergency akong aayusin. Nalitumay tumango si Adrienne at sinundan ng tanaw ang paglabas ni Vince. Wow! Si Marisol. Tingin ko ba sa iyo'y si Nancy Drew? Wala na bang ibibilis tong scooter mo? Anya na hinaplos ang mukha dahil nahihilam sa ulan. Ang sipi ay itinaob at sinanggahang mabasa.
Tumaas ang leeg upang tanawin ang lumang kotse na siyang pinagsakyan kay Moana. Baka maiwala natin sila. Kung patungong Maynila ay baka sakaling mahirapan tayong humabol dyan. Itinodo ng dalagita ang motor. Pero patungong Libis ang kotseng iyon. Nakita mo't lumiko pa kanan. Kung hindi ko kabisado ang shortcut, baka nakalayo sila. Anong gagawin nila sa ate Moana? Baka mga kidnap or ransom gang yan ah. Yumuko siya dahil nasabit ang muka sa sanga ng isang puno. Habang nasa kabilang daan ang sinusundan, ay sa landas naman ng tao ang binabaybay ng dalawang dalagita. Natatakpan sila ng mga puno. Nag-ring ang cellphone na hawak ni Janet. Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Moana. Anong kailangan niyo Nakulong sa lalamunan niya ang paghinga nang biglang hablutin ng may hawak sa kanya ang kanyang damit at mapunit ito. Labanos, pare. Wika ng isang lalaki. Gusto kong papakin kaagad ang chinitang ito. Ngumisi lang ang isang lalaki na siyang nagdadrive. Alalahanin mo ang usapan, Santos. Hindi siya gagalawin. Mga walang... Napaong walang dalaga. Hinablot ng lalaki ang bra niya at ang magaspang nitong kamay ay buong kapangahasang pinakailaman ng kanyang dibdib. Tumili si Moana kasabay ng panlalaban. Abat! Isang sampal ang ibinigay sa kanya ng tinawag na Santos nang tadyakan niya ito. Bumagsak sa may pinto ng sasakyan si Moana at halos mahilo. Muli siyang inabot ng lalaki at hinalikan sa mga labi. Muli rin siyang nanlaban. Nang kagatin niya ang lalaki sa bibig, ay sinikmuraan siya nito. May kung ilang sandaling nawala sa kanyang paghinga, but she couldn't afford to faint. Tumatanggi ang isip niya na panawan ng malay. Hanggang sa unti-unting magmaliw ang sakit at muling pumasok ang hangin sa baga niya. Easy, pare. Baka mapatay mo yan bago pa kinabangan. Paalala ng nasa driver's seat. At wala sa usapan ng rape, Santos. Binabalaan kita. Dugtong nito na tumingin sa rear view mirror. Bakit ba? Papatayin din naman natin ito pagkatapos pagpasasaan. Nakangising sagot ng lalaki. Mag-i-enjoy na muna ako sa katawan ng babaeng to nang hindi kailangang rapin. Pinaglaro nito ang kamay sa dibdib ng dalaga. Muli ay tumili sa matinding sindak si Moana. Tiling alam niyang walang makakarinig. Bukod sa sarado ang sasakyan, ay malakas ang ulan sa labas. Ang lalaki yumuko at pinaghahagka ng leeg niya. Kinakagat ang mga balikat at dibdib na tila hayok. Bali wala ang pagtitili at panlalaban niya. Naiipit siya sa sulok ng sasakyan at nakadagan sa kanya ang lalaki. Nang ang mga kamay nito'y dumako sa pantalon niya upang buksan, ay inubos niya ang lakas upang maitulak ito kasabay ng muling pagtili. Subalit paus na siya'y hindi niya natinag ang lalaki. Yan ang gusto ko sa babae, yung parang tigre. Ngumisi ito kasabay ng hingal sa pinaghalong pagnanasa at pagsupil sa panlalaban niya. Umaatras ito habang ibinababa sa mga binti niya ang pantalong maong niya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang mahantad ang hubad na katawan ng dalaga. Inalis nito ang hook ng pantalon at takmang ibababa ang zipper. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nagdadrive at hindi agad napuna ang palikong daan. Pare! Malakas nito ang mura ng muntik ng mabangga sa puno. Madidisgrasya tayo niyan eh. Pati ako'y... Humihingal nitong sabi. Pasulyap-sulyap sa rear view. Patayin na lang ninyo ako! Mga hayop kayo! Sigaw niya. Nanginginig ang laman sa takot at sindak. Huwag kang mag-alala dahil doon din ang tungo mo. Ang lalaking tinawag na Santos. Nang hilakbot si Moana, she will be raped. Ipatutubos at pag natanggap na ang pera ay saka papatayin. Muli dinaluhong siya ng lalaki at pinaghahawakan ang dibdib habang ang bibig ay halik at kagat ang ginagawa sa katawan niya pababa. Nagdurugo na ang mga labi niya. Gusto niyang maduwal sa ginagawa ng lalaki sa katawan niya.
Wala na siyang lakas sa kapupukpok at sa bunot dito. Tila hindi iniinda iyon ng lalaki na sa waray lalo lamang nahayok. Nang maramdaman niya ang dalawang kamay nitong ibinaba ang panty niya, ay tila buong kamalayan niya ang gustong magdilim. Again, she refused to pass out. She has to hang on. Kasabay ng pagkalubak ng sasakyan, ay ang ubos lakas niyang pagsipa sa lalaki na ikinasadsad nito at tumama ang ulo sa may pinto. Sandali lang ang pagkatumba nito at nang makabangoy inundayan siya ng sunod-sunod na sampal. Tama na yan. Ang lalaki sa driver's seat at inihinto ang sasakyan. Narito na tayo. Tangina, nasaktan ako Napakagago mo namang magmaneho. Sa hindi ko nakita ang malaking lubak. Katwiran nito. Ipinara nito ang sasakyan sa harap ng isang abandonadong bahay kubo. Ni hindi matatanaw ang bahay dahil sa nakapaligid na makapal na mga puno at halamang malalago. Ilabas mo na yan. Anak ng tokwang, ginanahan na ako't lahat Reklamo ni Santos. Sana ibinagalan mo. Hinablot nito ang kamay ni Moana at hinila. Tara, sa kubo natin ituloy ang romansa. Pahablot nitong inilabas ng sasakyan ng dalaga na hindi malaman kung paano tatakpan ang kahubaran sa gitna ng malakas na ulan. Tanging punit na t-shirt ang suot at sinikap ipagsalikop. Isang matulis na bagay ang nagpatipalok sa kanya sa paghakbang at napaluhod siya sa lupa. Napahiyaw siya sa matinding sakit. Yan ang hirap sa mayayaman. Saksakan ng lampa. Hiyaw ng lalaki. Bilisan mo't nababasa na ako. Sa pagkabagsak ay hindi sinasadyang nahawakan ng dalaga ang isang matulis na patpat. Naglabasan ang mga ugat niya sa kamay sa mahigpit na pagkakahawak sa dalawang dangkal na patpat. At sa kabila ng pagod, ginaw, sakit ng katawan, takot at sindak ay buo ang loob sa binabalak gawin. Kumuha siya ng lakas sa kamay ng lalaking humihila sa kanya. Ang mga mukhang hilam sa luha at tubig ulan ay iisang bahagi ng katawan ng lalaki ang nakikita. Kasabay ng pagtayo niya'y buong lakas na isinaksak pataas sa pagitan ng dalawang binti ng lalaki ang patpat. Nakipag-agawan sa malakas na ulan ng hiyaw ng lalaking nalugmok sa lupa, hawak ang harapan. Ang lalaking nauna lang ng ilang hakbang ay agad na lumingon kasabay ng pagpilit ni Moana na makalayo sa lugar na iyon. Inabutan siya ng lalaki at isang malakas na suntok sa sikmura ang tuluyang nagpawala ng malay kay Moana at bumagsak sa nagpuputik na lupa. Dugo! Singdak na sigaw ng lalaking natusok ni Moana. Tulungan mo ako! Dalhin mo ako sa ospital! Puta! Magilig ka kasi! Kung hindi mo ba naman... Nahinto sa pagsasalita ang lalaki nang mula sa buka ng daan ay lumitaw ang kotse ni Vince. Sa kalituhan, agad na binunot ng lalaki ang baril sa baywang at pinaputukan ang parating na sasakyan. Napilitang iliko ng binata ang kotse. Pagkatapos ay mabilis na bumaba at ikinubli ang sarili sa unahan ng sasakyan. Anak ng... Saan galing yan? Ang lalaki at hindi malaman kung saan kuhubli. Nasa hantad na lugar sila. Akala ko boy, nag-iisa lang. Si Santos na halos hindi makahinga sa matinding sakit ng harapan. Hinugot ang baril sa tagiliran. At hindi pulis, paputukan mo uli. Nang tumaas mula sa likod ng sasakyan si Vince, ay iniumang ng lalaki ang baril, subalit naunahan ito ng binata. Sa gitna mismo ng dibdib ang tama ng lalaki at walang buhay na bumagsak. Sindak na nilinga ni Santos ang kasama na humalo ang dugo sa putik at ulan. Muling ibinalik kay Vince ang paningin sabay taas ng kamay upang marahil ay sumigaw ng pagsuko. Subalit nasa kamay na itinaas ang baril at inakala ni Vince na magpapaputok ito. Muling umalingaw-ngaw ang putok mula sa baril ng binata.